This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, LJ Aquaparm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Bueno, Marinalda, mga tugang, Marinalda Cup, fights na naman kita. Yes, good morning SM Sao sa mga listeners naton. Just maray na agatabi sa Indogabos. Sabi nga ni Baga, it's nice to be back. Yeah, sabi nga ni Ninda, di bali, mawara ka nin mga pirakadlaw kasi mana, basta balikan mo kung ano ang nakasanayan mo na mayad para sa tao. Yan. Very good. Di baling mawala ka sa programa ng pansamantala. Yeah, huwag naman mawawala ng permanent. Sabi nga, wag pansamantagalan. Pansamantagalan, wala nang balikan yan eh. Yun. Kaya, it's nice to be back para makapaghatid tayo ng serbisyo publiko sa ating mga listeners. Sa Girari Cup, nagbabalik kita sa programang Fights na live man girari kita sa Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. TV Sorsogon. And nahiling man kita sa YouTube channel. Ay, wow. Yeah. May YouTube talagaan, Bicol TV. So, again, welcome sa ato na programa, Fights na. Okay. So, ngunyan Cup, kadali sa panahon, matumba na naman ang July. Today is July 28. Yan. 2025. So, abangan natin tabi niyan ang mga kaganapan sa NCR kung saan magkakaroon ngayon ng yung inaabangan ng lahat, kung ano yung sasabihin ng pinakamamahal nating presidente during sa yung SONA. Yan. Mga ano ba yun? Sabi nila mga pangakong hanggang saan makakarating ang 20 pesos ang mo. 20 pesos mo. Ano ba ang nangyayari sa mga SONA last year, sa mga nakaraang taon? Ano na ba ang nagawa doon nung mga sinabi na yon? Well, anyway, tunghayan natin mamaya kung ano yung mga latest updates sa SONA mamaya ng ating Pangulo. Yan. Kumbaga, ano ba ang mga nagawa at gagawin pa Yan. So, ng ating Pangulo? ang iba dyan, ang inaabangan kung sasabihin ng ating minamahal na Pangulo kung mayroong extension wire o wala. Ayun. Karamihan ng mga inaabangan nila yun. Even tayo, inaabangan natin kung ano yung sasabihin ng ating Pangulo. Ito ba'y makakabuti sa lahat or ito ba'y makakabuti sa ilan lang? Makakabuti sa mga kaalyado. Oh, yes. At makakabuti rin sa mga kontrapartido. So, dapat naman sa Rama. Oo. Kung mayroong kalyado, dapat may kontrapartido. Ako, personal na opinion ko, ang kontrapartido, hindi naman yun ibig sabihin na kontra ka in a way na talagang kontra ka. Kontra lang naman yan doon sa mga bagay-bagay na hindi magkasundo kung ano yung Tama. wala naman personal doon. Sa akin palagay ha. Oo. Personal ko lang Hindi. naman to na opinion. Hindi lang sa palagay mo, sa palagay ng lahat dapat talaga. Kaya nga yung battery may negative at positive. Kasi Oo. pag palaging positive, Wala. wala. At lahat naman negative. Wala din. rin. Oo. Kaya, sabi nila, ang positive, hindi mabubuhay kung walang negative. Yeah, sabi naman yan, male and female, pag sa plug naman. Yan, oo. Kasi nga ni Bagakap, sa tangon yan, parang, kumbaga, maski sa pagkaon, wara good nin, warang siram ang pagkaon kung wara ng kanin. Ay, syempre naman. Isa din yun sa talagang number 1 na menu dito sa Pilipinas. So dito sa atin, sa lugar natin, kung walang kanin, wala rin talaga. Kahit anong maski sa kadakulan kang hinanda mo, pag warang kanin, masabi ang tao na ngayon ang kanin lugod niya nalimutan. At ngaya 20 pesos na lang ang kilo sa bugas. Yeah. Nalimutan pa.
Ayun yung sinasabi, dapat completus ricados. Again, sabi nga kanina, hindi naman dito sinasabi pag kumontra ka sa isang bagay, talagang kontra ka dyan personally. Oo, tama. Hindi ganon. Ang sa aking pananaw, kumukontra tayo sa ilang mga nangyayari kasi sa tingin natin, iyon ay hindi naman tama para sa atin or para sa nasasakupan natin. Ganun lang yun. Pero hindi ibig sabihin na kontra ka na in the sense na kahit na tama yung ginagawa, kontrahin mo pa ba? Yun ang mali. Hindi naman ganun. Kasi nga during kahit sa anong deliberation, hindi naman maganda na lahat tango ka na lang ng tango. Oo, kasi malay natin, ang akala natin yun ay tama. Pero minsan, doon sa comfort zone natin alam natin na yun na yun. Pero mayroon palang mga ideas na galing sa labas. Pwede naman natin yan tingnan, pag-aralan natin kung yung mga ideas na yun is tama, na angkop doon sa actual na sitwasyon. Makakatulong ba yun? Makakatulong ba yun o hindi? And then, saka natin tayo magbigay ng kung ano man na reactions. Pero, ang pinaparating lang naman natin dito, hindi yung pagpuna mo is drastically na pinupuna mo yung isang tao, isang bagay. Bagkus, mamalasakit ka lang bilang isang tao kung saan ka nakatira. Oo. Kasi yung ibang klase naman kasi yung wala nang sa sarili mo, meron din kasing mga tagapuna na wala nang maganda. Yeah, so Hindi naman maganda, hindi naman mabuti yun. hindi naman mabuti yun. Lahat na lang negative. Paano na yun? So dapat may positive din. Pangit sasabihin mo na parang yung tutuldo ka na nandito naman si pin. Anong pin? Pintasero. Parang ganun. Pin. Akala ko yung pin. Yung pala pintasero. Pintasero pala. Wala nang maganda. Yung pangit naman yung ganun. Yeah. Pangit yung ganun. So dapat balance Yun. Dapat meron tayong check and balance. Yeah. Kaya nga, pangit din sa isang sa isang council na wala nang kumbaga lahat kayo dyan positive. Lahat na lang ganun. Ganun ang ganun. Parang ang dating nyo dyan, mga estampad na lang. Anong estampad? May Yung pin, may estampad. Lagay ka na lang. Ganun. Pagdaan sa'yo, no question about it, pak, approve. Pagdating, pak, approve. Approve without thinking. Ayun, oo. Approve without thinking. An magsasakripisyo sana, ang kadamuan. Or approve na hindi man lang nag-iisip. Approve na hindi nagbasa. Nagbasa. Or binasa, hindi naintindihan. Binasa, hindi, oo. Di ba may ganun? Basta pag sinabing, okay na sa taas? Okay na pala sa taas. Ba't ko pababasahin pa? Ganun. Pag nagkakuhanan dyan Alam nyo, eto, hindi naman sa sinasabi natin na kung ano. Pag okay sa taas, ibig sabihin, talagang okay. Pero dapat lang, i-double check natin kasi minsan may mga wordings tayo na nakikita dyan along the way na akala nag-review niyan, okay na. Minsan may mga wordings dyan na yung pag tinignan mo, iba ang meaning. So, that's the time na pwede mo siyang i-correct. Pero ibig sabihin na pag-correct, yung negative ang epekto. Kinorek mo lang siya kasi nagmamalasakit ka sa kasamahan mo. Yun. Yun nagmamalasakit ka lang sa kasamahan mo. Hindi ibig sabihin na kumontra ka doon. Nagmamalasakit ka lang dahil sa ang nagawa nila o yung wordings nila na nagamit, mali doon sa pagkakaintindi mo. Oo. Kaya nga sabi nila, tao lang tayo. Yes. Nobody's perfect. Yeah. Kahit sabihin pang okay yan sa taas. Paano pag pinirmahan mo? Yung napasubo sa taas. Okay babalikan ka. Okay kaya nga may council kayo dyan para reviewin ninyo. Yun ang pinaka-the best. Dapat tingnan, pero hindi ibig sabihin na pag pinuna ka o pinuna yung isang bagay, is kontra ka na. Yun. So, Yun ang nangyayari. Pag tapos makakarating pa sa taas, hindi pa niya pinirmahan ng isang counselor kasi titignan niya pa raw na anyway, yun ang mentality ng iba. Minsan, okay yung nasa taas, ang nakakasama din, yung mga nakapalibot sa taas. Yes. And hindi niya alam, yung nag-review na yun, yung pang naka-save sa taas. Kasi nakita niya may mali paano kung napirma niya? Hindi siya napaso. Pati yung amo niya. Pare-pare sila. Oo. So, gagawa sila ng action ngayon kung halimbawa mayroon ng problema.
So bago pa magkaroon ng problema, dapat ang nagre-review papunta kung saan man na route na yan, dapat na yan magkaroon ng notes para at least makita kung ano ba talaga nakikita nila kung nagbabasa sila. Yan. Kahit ngayon sa 'di ba, ilang zona na ng mga nakaraang presidente. Kung na-deliver na ng Pangulo, hindi mo na mababawi yan. Wala na. Pag naibukas na yan. Naibukas mo na yan sa bibig mo, naisabi mo na. Tulad sa atin ngayon. Kung ano man ang sabihin natin, hindi na natin mababawi yun. Wala dito. Yun na yun. Hindi dito pwede ang eraser. Kaya, yun nga ang sinasabi natin, hanggat maaari, talagang sinisikap natin na kung ano man ang may labas natin, talagang yun. Paras ng Pangulo, minsan magpapa-interview. Yung sinasabi na ambush interview. Minsan, pautal-utal. Tapos sasabihin, ano ba nitong Pangulo? Nag-iisip ka ba? On the spot yung yung interview mo. Tanong mo. Tanong mo ikaw kaya anong yung aasahan mo? Mahilig kasi kayo nung parang ganon, magpapatawag ng forum, ng presscon. Tapos yung presscon, may yung mga, yung yung kanang kamay nung magpapapresscon, meron ng mga prepared question. Yun ang dapat naman, wag natin asahan 100% kung nagtanong tayo ng ambush interview, maibidi-deliver nung tinanong natin ng 100% din base sa expectation ninyo. So hindi naman ganun ang sitwasyon, hindi naman dapat ganun ang expectation natin sa tao na inambos mo na nga tapos ini-expect mo pa na 100% yung may deliver kung ano yung katanungan mo. Correct. So, pares nalaman nito, Kap, na nangyari kay Baste at kay Torre, kay General Torre. Latest yan. Pero... di ba? Tingnan mo, anong nangyari kay Vice Mayor Baste nung inuna niya yung pananalita niya? Di ang boomerang sa kanya. Minsan, umalimit ang mga tao minsan ganon. Na panay lang ang salita, and then later on, hindi na nila kaya panindigan yung sinasabi nila. Kaya minsan, ako, agad maaari, yung sinasabi natin kahit na medyo delayed ng konti, at least paninindigan natin yan. Kasi nasabi natin yan. Saka yun nga, yung sinasabi natin kanina, dahan-dahan sa pagbibitaw ng salita. Kasi once na binitawan mo na yan, hindi mo na yun mababalik. Wala nang balikan yan. At least naman, sabihin ni ni Mayor Baste, acting mayor. Maski na, nakapahayahay man ako sa Singapore. Singapore ba? Hong Kong? Singapore, Hong Kong. Singapore ang pagkakaalam ko. Singapore, at least, di ba? Alam naman niya pala na may lakad siya, tapos naghamon pa siya. Saka hindi lang yun. Yun nga ang hindi yung kung may lakad ka o ano pa man. Ang board dito kasi, Kap, yung kahit paano pag-isipan mo yung bibitawan mong salita. Pinaka the best. Pinaka the best yun. Kahit pa may lakad ka o wala, yung paghahamon mo kasi, hindi naman sa pagkakampi kay General Torre, pero isang high-ranking opisyal. Hindi naman, wag naman ganun. Nasa hanay kayo ng ng mga opisyal. Public servant na tinatawag, pare-parehas pa yan. Tapos naghahamunan. In fairness kay General Torre, hindi siya naghamon. Ikaw ang naghamon, kaya dapat ikaw ang dapat manindigan doon sa binitawan mong salita. Naghamon Tapos ngayon, siya yung tatakbo. Kaya anong nangyari? Daming comment sa social media. Sabi ko nga, pagtuunan pa ba natin ito ng pansin? Marami tayong gagawin. Pero alam nila na hindi darating si Baste kahapon sa sa Coliseum. Pero tuwan-tuwa si General Torre at nakalikom siya ng Pero may purpose pa yung niya. So maraming tumulong din. Marami rin na nag-pledge na doon sa activity supposed to be nila. Marami nag-pledge, marami nagbigay ng tulong para maiatid din nila na yung tulong doon sa mga nararapat tulungan. Nararapat tulungan. Pero kung ganyan, maghamon na lang kaya kayo para mas maraming kaya lang, wala na yung credibility mo dyan. Yun lang. So, sino pa maniniwala sa iyo dyan? Kung halimbawa naghamon ka, tapos ikaw mismo naghamon, hindi ka dumating doon sa kung anong yung sinasabi mo doon sa... Yes. Wala mangyari doon. Para nga sa akin, sana pumunta lang doon si Baste at nagkaroon na lang kayo ng peace agreement. Yan. Kung halimbawa man, tanggapin nyo yung bawat isa. General, kung nakapagsalita ba naman ako ng
bugso lang ng damdamin ko yun. Pasensya na, ito tayo, magtulungan tayo para dito sa mga, di ba, sana sabi nga ni General Torre, para doon sa mga nasalanta ng habagat at saka typhoon. So sana pumunta na lang siya doon just in case na at least tumulong na rin siya, nagbigay na rin siya kung may bibigay siya. And then, ayun, maraming natulungan na tao. Kung hindi naman magbigay, pwedeng kumuha na lang doon sa At puno. least, ito sa'yo, galing kay General Torre. At least, may ganun may ganun na tao na nakikikuha lang pero akala mo galing sa kanya pero yun pala. Sabi nga nila, parang sa pagkain yan kung ang ulam mo ay prinito, kailangan may sausawan. So, Ayun. nakisawsaw. Yung iba naman, pagdating, anong ulam mo dyan? Ano lang, yung tawyo na may kamatis at at kalamansi. Kalamansi. Yun lang ba ulam mo? Oo. Pero sa ilalim pala na yung inihaw na bangus. Pansawsawan lang pala. Sausawan lang, tapos yun Oo. Okay ka. Sabihin, okay. Pero, ang nangyayari kasi Kap ngayon sa Pilipinas, parehas na lang yan. Yung sabi nila dati, itong si Senate President Chis Escudero, dinidelay yung yung impeachment trial kay BP Sara. BP Sara. Ngayon, na nagdesisyon ang Supreme Court, Tapos, paano kung tinuloy ni Senator Chis? Oo nga. Ito yung sinasabi, may mga sinasabi. Personal opinion kasi karamihan sa atin ang daming mga personal opinion na minsan nakakasama na rin, hindi rin na nakakatulong. Mas maganda siguro yung mga ginagawa natin, ipaubaya natin sa mambabatas kung sila, nasa kanila yung mga trabaho na yan. And then, after na hindi sila nag-function, hindi sila nagtrabaho base dun sa sinumpaan nila, edi saka natin sila i-critics para at least malaman nila na yung sinumpaan nila, hindi nila ginawa. So ngayon, ginagawa na o gagawin na, and then ngayon, parang all of the sudden, yun, may bumaba na ganito. So, ano mangyayari ngayon? Doon sa mga, sa impeachment ni BP Sara. Ayun, pag tinuloy, may desisyon ng Supreme Court, pag tinuloy ng Senado, anong mangyayari ngayon sa atin? So, hindi naman dahil sa, nandun lang yun sa NCR. Sila lang ang apektado. Hindi, lahat na nandito sa Pilipinas, apektado tayo nun kung ano man ang manggagawin ng isa. So, tingnan natin, abangan natin mamaya, mga minamahal namin na listeners, abangan natin mamaya ang sona ng ating presidente. Para malaman natin kung ano yung mga sasabihin doon and then kung anong updates para sa atin. Ayun nga. And, ito yung sinasabi Kap na wag padalos-dalos ng desisyon. Noon, kaya nga, sinisisi si Senator Chis Kesyo, grabe ang pagtatakip ni Senator Chis kay Vice President Sara Duterte. Marami tayong nabasa na comments ng mga netizen. Sabi ko nga, hindi man lang to nag-iisip din na nagko-comments. Hindi natin alam kung anong mga legal battle, kung bakit na-delay ng konti o kung ano ba talaga. So, let it be. Hayaan natin dun sa mga mambabatas kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi more on silang nakakaintindi, silang nakakaalam. Kung ano yung dapat nilang gawin. At saka, yun nga ang kasi kung si Senator Chis, pagbabasehan niya yung politika, itinuloy niya na yun. Ay, oo, kasi, diretso na yun Ano yun kung na-impeach si Vice President Sara, siya ang next in rank. Kaya nga. Opportunity sana niya yun, pero hindi niya ginawa. Kasi may nakita niya siguro na technicalities, kaya medyo natagalan. Pero hindi ibig sabihin nun, tignan nyo ngayon, mag-uumpisa na sana sila mag-hearing. Pakinggan yung mga both sides ng mga respondent at saka yung complainant. Anong nangyari? All of the sudden, bumaba ng desisyon ng Supreme Court natin. So, unanimously pa ito Unanimous yung desisyon. Lahat approve kung ano yung pinag-uusapan nila. So, ayun ang... isa lang yung nag-abstain. Yung isa nakalib pa. Kaya unanimous yung naging... Lain siya majority. Unanimous. Lahat sila nagsang-ayon. Lahat nagsang-ayon. Kung ano yung ilalabas nila na desisyon. So, yun. Antabayan na naman natin yun. Kasi kahit nga, sinasabi ko kanina, nasa NCR yan,
lahat tayo niyan apektado kung anong mangyayari diyan, kung anong Of course, kalalabasan niyan. oo. Ngayon naman ang nasa isip naman natin sa zona ni President Bongbong Marcos, yung tungkol naman sa kaabangan natin itong kaliwat kanan na langkap na baha. Wala na mapaglagyan yung tubig. Oo. Ako, sabi ko nga, grabe Ano ba nangyayari sa atin? Matagal na tong problema, parang walang solusyon. Palala ng palala ang problema natin in terms doon sa paglandslide, in terms doon sa pagbaha. Ano ba talaga ang nakikita natin na solusyon para hindi na natin maranasan yung ganong sitwasyon o ganong pangyayari sa ating mga kababayan? Buti lang ang iba kasi pag binaha dito sa area, pwede naman siyang lumipat. May pupuntahan naman siya. Paano yung talagang nandyan lang na walang kapasidad na lumipat sa iba? Kasi kahit nga yung bahay nila is tagpi lang din. Ano yung gagawin natin? Bigyan nyo nga kami ng mga suggestion, mga listeners natin, kung ano yung gagawin natin. Kasi dapat sa level pa lang ng barangay, dapat mayroon na tayong mga intervention para hindi ito mangyari na mga ganitong situation na naranasan natin ng mga kababarangay natin. So napakasakit isipin na kung minsan may mga tao pa na talagang abusado din sa kanilang mga tungkulin. Minsan pa, nagagamit din ng iilan doon sa mga pansarili na kagustuhan ng iilan lang din na mga natulungan natin. So, huwag tayong paggagamit. Dapat, kung ano yung majority, kung anong sa tingin natin na dapat ipa-implement, unti-unti natin yan i-implement. Kasi later on, magsasacrifice niyan kung sino yung naninirahan dyan sa area na kung ngayon ay hindi pa binabaha, baka sooner or later, talagang daanan na ng tubig yan. Oo. Bale, kung sa ngayon hindi pa kayo binabaha, ngayon pala mag-isip-isip na kayo. Oo, ngayon lumikas. talaga. Oo. Sa amin nga, ito, dalhin ko naman to sa aming barangay. Talagang minsan, binabaha kami kasi ang tubig galing na sa taas. So, mayroon kaming drainage system sa sentro, kaya lang minsan maliit lang talaga yun. Pero still, ang maganda naman sa amin, hindi naman to sa pagmamayabang, nakokontrol natin yung illegal logging sa ating barangay. Hindi pa basta-basta lang putol kung wala namang kaukulang na permit. So, yun ang maganda. Kasi kung tingnan mo dito sa ibang area, ang iba dati na mga maraming punong kahoy, minsan ngayon talagang wala na. Kung yun ang mga kahoy natin na supposed to be makahold, isa sa mga pwedeng makahold ng tubig, mabawasan din yung pagrasay ng lupa, wala nangyayari. So, ganun. Kaya sa level pa lang sa akin, personal ko lang to na opinion, and then nakikita naman natin kung anong epekto pag malakas ang ulan, sa level ng barangay pa lang. Dapat tayo na mismo mag-implement kung anong nararapat para sa barangay natin. Talaga lang, ha? Sa akin naman yun. Kasi, ang magsasakripisyo niyan, yung kababayan natin. Natawa ako din sa pagsabi mo yung mga puno ang nag-hold ng tubig or ng baha. Alam niyo mga kaibigan. Personal opinion yan. Kaya nga igwa kita, kaliwat kanan ang projekta na river control. Okay. Para, kumbaga mag-guide ang tubig. Saan aagihan niya, di ba? The main purpose of river control, kaya nga river control, makontrol ang tubig sa river. ng dadaanan mo, kung saan ka dadaan. Okay. Ang problema, paano kung ang patrabaho sa river control is ampaw? Kaya pag regasa ang tubig, dara ang river control. Sabi nga ni Baga, batog na naman. At least panibagong budget yun. Speaking of river control, no? Alam nyo, bato-bato na naman sa langit. Nandiyan na naman tayo, no? Bato-bato na naman sa langit. Ang tamaan bukol, minsan talaga, kaya minsan nadadala talaga ng tubig baha yung mga projects natin dyan sa river control. Kasi may sheet file yan. Kung saan yung dapat lagyan, may sheet file yan. Meron ba talaga? Ayun nga, may sa akin, kasi may sheet file talaga yan, nakasama. Oo. Ang tanong lang naman dyan, kung
ang ilalagay dyan ay 6 meters kung 3 meters lang ang nilagay? Or may supposed to be 20 na pedaso na interconnecting ang sheet piles kung... Di ba ganyan? Bakit tahi-tahi siya? Tahi-tahi siya. Oo. Maganda yun. Kaya lang ang tanong dyan, kung lahat ba nalagyan? Ayun lang naman ang mga katanungan natin dyan. Ay! Tapos, pag Yung- pinuna mo yun, sasabihin sa'yo, masyado ka naman pakailamero, masyado kang nagpapapil, ang daming negative na ang seste, parang kinukontra mo na kung sino nagpatrabaho, kung sino, hindi ganon. Oo. Kaya nga natin pinupuna yun para kayo mismo maproteksyonan din kasi yung ginagawa ng kontraktor na yan ay hindi naman naaayon doon sa pinag-usapan ng Okay. DPW's design. May chat ha. Basahan ko. Yeah? For your information, Tabi Cap, lahat po nalagyan bago mag-start ang program. Ay, sorry. Ibang klase naman nalagyan. Anong ko? Nawindang ako. Sabi mo kaya, kung talagang nalagyan lahat. O sabi niya, for your information, bago nag-start ang project, nalagyan lahat. Anong klaseng kasi tinutukoy ko kung sino man tabi na nag-comments, di ko man naman nababasa yan Ang tinutukoy ko doon, yung sheet file. Ano bang sinasabi mo na nalagyan lahat? Sabi mo kaya kanina, kung talagang siguro nalagyan lahat, maganda ang trabaho. Sa akin, sheet file. Sheet file ito. Kung sheet file, ibig wala. sabihin, kung sa program of works, 20, dapat 20 talaga ang kinag na sheet file. Hindi lang. Kung 20, dapat 20 plus. Kung ang nano kahaba, ay dapat ganun din. Ganun Kung din. Oo. Ang iba kasi, sorry, ang iba, 6 meters, ginagawa lang na 3 meters. Saan napunta yung 3 meters? Hindi na natin alam. Ngayon, pag nakita mo, napuna mo, manggagalaiti na. Hanggang tatawag na sila ng kung kanino-kanino. Ito nga. Itong mama ngayon magpara-komentar. Pero may kontra ini na kapitan na ini. Well, ang sa akin lang naman doon, nagmamalasakit po ako sa patrabaho ninyo. Ang Yun lang. problema kasi, ang kapitan dito is ayaw ng lagay, kaya hindi mapalagay. Yan. Ibig diba? sabihin na naman yun. Ibig Ibig pag hindi sabihin- ako malagyan, hindi ako makapalagay. Hindi ka kasi tumanggap ng lagay, kaya ang trabaho, pag hindi maganda, hindi ka mapalagay. Yun ang ibig sabihin yun. nun. Oo, di ba? Sino kaya nagkuha na yan? Basahin nga natin kung sino to. Para sige. Basa tayo ng ating Basa. sabi niya, si Sorsogon Animal Rescue and Adoption, ang Sara. Good morning everyone. Good morning man po. Good morning man po kay Dennis Boral. Good morning, saludo po kay General Torre. Tunay na may bayag. Si Basti, puro daldal lang. Sayang at hindi natuloy laban nila. Si Marites Saner. Bright morning po, Sir Sao, at sa aming mahiguso na kapitan, Insan Arles Isaac Hanaban. Ay, good morning, Tabi. Salamat. Si Eril Fersia, sabi niya, sa Pasig po, di gaano binabaha. May flood control po ang baha papunta sa Ilog Pasig. Sa mga kanal, nilalakihan nila, tapos malalim sana, ganun din sa iba. Si Kagawad Bert Balde, maray na aga, Tabi, sa Indo. Good morning, Kap Balde. Oo, si the next kapitan man niya. Kapitan, naging kapitan, naging kagawad. Oo. Yun ang maganda sa kanya. Maganda ito. Kagawad, naging kapitan. and then kagawad, dapat umangat ulit. Kasi ganun lang naman tayo. So, balik kita naman sa sabitan na nga niyang topic tayo na na hindi mapalagay. Hindi mapalagay. Oo. Kasi, sino ba yung nagsabi nun? Hindi mapalagay kasi nalagyan na lahat. Oo. Ikaw, Hindi, ang sabi niya, for your information, Cap, bago nag-start ang project, nalagyan na lahat. Ay, totoo naman ata yun Kasi, base naman niya siguro sa experience niya, naranasan niya siguro yan na nalagyan na lahat. Kung ano man yun na sinasabi na nalagyan, bahala na sila doon. Pagkati-hatian nila yun kung pwedeng hatiin. Kaya, minsan pala, ang 6 meters na sheet pile, hinahati-hati nila para lang makasarum.
Anyway, Oo, nagkaroon bagan- naman ako ng idea. Bagay niyan sa saro na harong pagkasyaon an duwa na uga sa Walo na batit. walo na batit. Ito pala baraho-baho lang ang fight. Mayroon lang sana. Yan. Pasubo na ng kanin. Anyway. So, inipalan cup na Okay. istorya diyan sa sa Capitol Park ining dakol na naghapot ito na pinutol na kahoy. Adun to kay sabi ninda akasya. Pero according sa bubuwit na natanggap niya to, Jimmy na daw ini. Jimmy na daw ini na kahoy. Kaya piratabian naputol sa... dili ako masyado na-engage dun sa mga comments. Anyway, naputol. saraw man lang ini na pinutol. Kasi dati, rampant na nangyaring pagputol dyan. Inibagisahan pa nga na way back, na pirang taon pa ito. Pero naputol lang dyan. Pero lately, last week, may pinutol dyan na saro. Okay. So, according to our source, hali ini mismo daw kuno kay admin Eric Rabanilla. Ang statement na before na ito pinutol, igwa daw dumaning sangasan to na puno na nabari, mawayad na lang daw ngani kay wara ni nahulugan, wara ni tinamaan. So, sanchenek yata ini kan mga personnel is lupa na daw kuno ang tunga. Kay ang kahoy bagan wirog sa daano, bagan huna mo buo. Pero ito pala sa tunga, wara na laog. Wala na laman. May So, luho, yes. Kaya nagdesisyon daw ang Kapitolyo Provincial na putulo na ito kaysa may madistroso pa. Pwede naman yun. May tinatawag tayo, pag nakita na imminent danger, pwede naman natin yun putulin. Pag may imminent danger, pwedeng i-hold yung mga tao. Ang ginagawa kasi, pag may imminent danger, kailangan walang tao dyan sa area na yan. Oo. I-kwan mo siya. Ano bang tawag doon? I-enclose mo siya na walang tao dyan na pwedeng pumunta. Tulad ng ginawa ko nung dati. Na may mga kasamaan tayo na kontraktor na basta lang na dumaan doon sa area na hindi nila sinusurvey ang daanan nila. Ngayon, pagdaan nila tinamaan yung welcome na arc. Ay, oo. So, yun. Boundary ng Piña Francia, Boundary Pamarayan. ng Peña Francia. Ang ginawa ko doon, imminent danger yun kasi anytime pwedeng Bumagsak. bumagsak. Ang ginawa ko doon, wala akong pinapasok doon ng mga sasakyan. So, yun ang tinatawag na anytime kasi pwedeng tumumba yun. So, kinontain ko yung area. Oo. And Kumbaga, then- kinordon itong area. Kinordon ng area. Walang nakapasok, walang nakalabas doon. At least safe naman. Ang problema lang doon is, siyempre, yung tinatawag natin na traffic, nagkaroon talaga ng epekto yun sa traffic. Ayun ang tinatawag natin. Kasi inaasahan natin na gagawin yun ng contractor kung sino nakadamage doon, hindi naman nila ginawa, kaya natagalan. So, buti na lang, at least nagpadala ang ating minamahal na gobernador ng equipment para yun ay matanggal. Oo. So, yun, nahabulin ko pa pala yun. Hindi pa tayo tapos doon. Oo. So, doon, balik tayo doon sa kahoy. Kung Oo. merong imminent danger, pwede po yan putulin, provided na dapat contain yung area, ma-assist yung area kung paano, and then, siyempre, imminent danger, pero dapat dumaan yan sa process kung anong dapat na proseso. Hindi naman natin, minsan, may mga nakita na komento doon. May mga komento ako na nakita, pero hindi naman natin pwedeng panay ang komento natin na hindi natin aktual na nakita. Yun. Oo. Kaya, In fairness naman doon sa province, ako, wala naman akong kinukuhan dyan. Kung yun nakita nila na talagang kailangan putulin, kailangan tanggalin, dahil sa imminent danger, pwede talaga yun putulin, pero dapat may process na ginawa. Kung mayroong process, doon naman sa nagkokomento na ito bakit pinutol, etc., century na puno, etc., reasons mo yan opinion mo yan. Hindi mo kasi nakita kung ano talaga ang aktual na sitwasyon ng puno. So, ang sabi nga sa atin, tayo naman ay tinatawag na demokrasya, pwede tayo magpahayag ng mga saloobin natin. Yun. Provided na dapat yung walang mga bawal doon. Walang bawal doon. Pero dapat naman, may katotohanan naman doon, malapit sa katotohanan, yung mga sinasabi natin. So, now,
Hindi It's your yung turn. hindi yung bagan laptukay na masubsub ka pa sa magatong ka pa sa sitwasyon. Wala. May mga ganun ako na nakikita sorry naman sa mga listeners natin Ako in fairness naman, may mga ganun tayo na nakikita o nababasa na minsan kung eto na nga nagkakalayo na, dudugtungan pa natin lalagyan pa natin Subsuban ng pa, subsuban oo, pa. dagdagan, So, wag oo. ganun. Para mapacify natin, pwede tayo magkomento, pero dapat tingnan natin ang actual na situation kung ano ba talaga ang Oo. actual na sitwasyon, bakit yun pinutol. Pero Kaya- sa tingin mo ba, ito naman ang tanong ko sa inyo, sa tingin mo ba, kasi nakita ko yung puno nakita ko yung puno, pero sa tingin nyo ba, ano ba talaga ang naging root cause, bakit pinutol yun? Yun nga daw ang sabi kasi once kasi na may pinutol diyan, sana ko unahon ta an abiso, ipaaram sa tao. Para less ang lagablab sang issue. Kasi ang nangyayari, maputol ka. Kung hain lugod nagkalayo na an issue, saka lang kita mapaluwas ng statement. Dapat ko na pasintabi within 1 week, wara tabi di pwede magrani, kay ini puputulon tabi kay marupok na ini. Kaya ang isip kang tao iba na Yadto na ang mga gatongero, wara man sa lugar. Maski nasa Metro Manila, ikukumpare pa ang dating Capitol sa niyan. Dati baga ang Capitol, makita ta, igwaning stage. Hinali ang stage. Kada may event, mabutang ng stage. Ano ninda yan kumbaga, kamo man ang mag-gobernur. Diba? Yan, ang gusto kang gobernur, tanggalon. Niyan, pag may event, mabutang sindan ng stage. Pero, kung kitaon ta, in a positive way, ang stage dati dyan, pigigibo lang rampahan ka mga skateboard. Di tiles pa, nagkaburak na ang tiles. Sa tong epong, namunsumin na ito ng kasasaway. Oo nga. Tapos, maski magkaagad yan ng stage, pero hali-hali man, mabutang kapag may event. Kita ang takunahin sila ng positive na negative. Dating may stage, di ka magpaparabutang stage. Pero, sometimes, iyan sa kagayunan daw kuno san building san Capitol. Kasi yan dito na stage, hindi nakikita ang bukana. Nalilipunan talaga. Nalilipunan. So, hinali. Good thing, nawaraan ng rampahan ang mga skateboard. Kasi stage yun, minsan man ang mga tao, lain man dapat ito para sa skateboard. Tao man ang gigibo na Kasi, rampahan. Ikaw pati diyan ikaw ng hagdan ito na padaos-dos. Padaos-dos. Kaya din tiguan ka magayunan man talaga mga sirang rampahan sa mga skateboard. Niya naman sa pag-abot yan sa kahoy. Problema kasi pinutol. Maski kita din nagkomentar. Basta na lang pinutol, waran oro abiso. Di following day, iyon na ito magpaluwas ng statement ang sa tuyang admin. Na iyon na ito ang reason why pinutol ninyo. Sa ako dapat kuta na. Sa tama sabi mo nga ikaw doon ngun then butangan nin abiso. Para at least knowledgeable ang tao. Di na magparahurulat. Niyan, inapot naman sa tao. Pinutol na kaya. Di nga dinaraan pinutol. Wala na kita sabi. Kung makikita nindo kay kinarga ito sa truck. Sa akon sabi ko nga sa akon kung pagputol sa to is talagang may valid reasons. Bakit natin kukontrahin? Kung ang reasons na to na sinasabi is may imminent danger. Mas mayan na ito tabi na pinutol. Although, sabi nga natin, century na puno yan o whatever. Pero wag na natin tingnan yon sa other side. Kasi kung yun ay makakasira, makakadistroso sa mga kasama natin, pwedeng may bagsakan, mamatay o whatever, mas malaki pa yun na problema. Now, tingnan natin yung other side. Kung yung sa pagputol nun, talagang nasunod yung process. But anyway, ang sa akin lang naman dito, dapat kung yun ay imminent danger, kinordon muna yon, nagkaroon ng abiso para at least aware ang mga tao. Yun. Kasi nga iyon man lang ang naging problema kito. Ang communication baga,
communications. Pero, well, sana sa mga susunod, kung nagkaroon man ng failure, ito, personal opinion natin, kung nagkaroon man ng failure yun sa communication, sana next time, maabisuhan ng mga tao. Para wala nang reasons man to ng mga parakomento. Kasi minsan, ang mga parakomento din, basta na lang silang nagkokomento. Oo nga. Na wala naman sila, hindi naman nila nakita aktual. Ang sinasabi lang nila is bugso ng damdamin kasi may nag-react na ganito. Pero hindi naman nila nakita aktual, kaya basta na lang silang nakomento. So sana naman doon sa mga parakomento, feel free naman na tingnan nyo muna, i-verify nyo muna mga possible na mga information na nakukuha nyo bago nyo rin i-post. Yan, oo. And aside from that, mga tugang, don't say na century na yan, na puno na yan. Diyos ko miyo, kita nga natawa, nagagadan. Natural puno yan. Nagluluya man yan. Yeah. Sabi kita, century na yan. Si ina niya nga, nang patinampungan sa Katanagan, sa Huban, Oo. di pa nga nagsantaon, ruluwas na ang mga mga P-size. P-size? Ay, ano ba requirements sa kalsada na naman? Nag-urusli na ang mga bato, kumbaga, simentado yan. Okay. Makita mo, baga na ito sa panahon na agihan, baga na winagas lang na nagraba? Oo. Boulder? Arog na Boulder kaya naman, kadarag ko naman sa Arog na kaya ng sistema. So, ibig sabihin, 1 year na yon? Wala pa nga 1 year. Oh. So, how come na arog kayo ni? Bako lang yan. Ganun pala. Digdi ka sa Coastal Road, going to Piña Francia. Mhm. Oh. Ang Coastal Road dyan, kita daw. Kumpira na dyan, baak na Oo, buruak na, nag-aagi man ako dyan. na tinampo. Sabi ninda, anya di sa area na ini na may tubig, hindi mo talaga 100% mape-perfect. Why? Ito naman, personal ulit na opinion. Kasi yan, tinambak lang yan. Ibig sabihin, tama yung design na ano bang tawag nito? Yung kulay itim? Espalto. Tama yung design kasi kung semento yan, mas malaki na ang damage niyan sa ngayon. Tama ang design kasi ang espalto nagaganyan-ganyan. Ang problema lang talaga, hindi natin yan talaga mape-perfect kasi tinambak yan Ang lupa, pag yan ay nagalaw, hindi siya permanent dyan o hindi yan talagang natural dyan, kadabis na may tubig yan. Kasi may tubig pa yan sa ilalim kahit anong nilagay mo dyan, may tubig yan sa ilalim. Oo, syempre. Dagat yan hindi talaga yan mape-perfect na talagang walang sira. Pero at least ngayon, nakita ko lang din, personal ko, na-minimize din naman ang sira. Although may sira, pero na-minimize. Hindi talaga doon sa inaasahan natin na yan ay tambak, talagang pag tinambakan yan, may tubig sa ilalim, talagang mas malaki pa sana ang damage dyan. Sa akin, ako naiintindihan ko rin naman ng konti yon na hindi natin makukuha ng perfect 100% na talagang walang sira yan. Oo, parang tao rin. Anong ibig sabihin? Speaking of, di ba ang nakasira ng tubig? Parang ganon. Mga kaibigan, calling the attention of Prime Water. Diyan sa Ginlahon, tapat ng going to Pamurayan. Ay, nako. Tapat going to Pamurayan, sinira na ng tubig ang kalsada, ang highway. Sa ilang linggo na yan, na free-flowing dyan. At least naman may free-flowing na tubig. Sa iba na mga area, barangay, walang tubig. Diyos ko miyo. Nakailang balik na dyan, nag-complain sa Prime Water. Dyan sa tapat ng crossing going to Pamurayan. Wow. Oo makita mo ngayon, sira na. Ginlahon yun. Sira na yung nauukada na ining... Kalkal na yung semento. Ang di pa naman naabot sa semento. Ang sa pa lang, espalto. Ay, hulat na pa. Espalto. Mo palang tabi. Kaya mo palang dito sa... Nagpagunting kaya ako sa Nakaginal daw. Kaya mo palang, sabi ko, din hinihali na tubig. Hali ngayon sa Prime Water. Ang source niyan, ang tubig, ang pipe. Naraot ngaya, hanggang niyan ngaya, lain pa nahingayad. So, kada mo sa nagtitios tabi, Prime Water.
kada mo tabi sa nagtitios din tubig na wara tubig sa mga balay ninda o barangay o kundin man. Tapos ang tubig na yan di sa may Ginlaon area 24/7 nagwawagawa. 24/7 o sobra pa nga ni kung igwa pang 25/8. Oo. Pwede pa natin sabihin na kay dili pa niyo tabi na nakukumpuni na sayang ang tubig na ang ibang ani na area wara tubig. So pag nakadamage ang ibang tao niyan grabe na ribok. Pero yan na problema nindo na supposed to be dapat inaayos na nindo. Dili pa nindo tabi na asikaso. Okay. So paano ang iba na barangay na wara tubig o parehas may di sa sentro lang sa city lang may tubig nga ni minsan chocolate daw. Minsan pagkaaga-aga imbis na magkape ang dala-dala nila tubig galing sa prime water na nakakap. So ano ba? Lain lang yan ha. Kasi oral daw hali ako dyan sa Ginlahon. Kasi nigdi. First station from Ginlahon going to Sentro. First station dyan sa crossing Pamurayan. Okay. Wagawa. Second station inina didi sa tapat san Red Palm Subdivision. Igo pa da. Igo pa dyan. Iyan na kung saan mga nakaagi. Igo dyan na bypass. Dyan mismo sa lugar na yan. Nabaybas pala. Di ko lang aram kung nakuha siya buo tubig. Kaya nagwawag-awan tubig dyan. Third station. Crossing naman San Pangpang. Yeah. Ayan na, ano dyan, Turo Triangle dyan. Grabe, sabi ko nga. Sina niya nga sabi ko, kapag bibiyahe ko dyan. Okay, pero may tubig. Mahulat naman siguro na may ma-aksidente dyan sa mga areas na yan na grabe ang tubig. Kaya kung may madahinlas dyan na motor, Before pa. hindi naman mahiwag. Before pa, nagtaon ng ultimatum si Mayor Esther Amor sa Prime Water. Nagwawagawan na ito. Hanggang niyan. Ora manghihapon. Yung action eh. Ako, Diyos may ko. nalaman ako sa bubuhit ko, sooner or later, eto, na mga taga Sorsogon, sooner or later, magiging maayos ang supply ng tubig sa Sorsogon City. Galing yan sa bubuhit ko, ha? Magiging maayos. Yes. Magiging maayos yan. Wag natin nahayaan na hindi tayo umasa o mawalan tayo ng pag-asa. Ito naman ang sa side ko, ha. Wag natin hayaan na mawalan tayo ng pag-asa. May pag-asa po tayo na magkaroon ng maayos na tubig dito sa Sorsogon City. Nakikita ko yan nakita ko na kung anong nangyayari ngayon. Hindi pa to nilalabas nila kung ano yung nakikita natin. Pero nakita ko ng area. Wow, may prediction ka ha? Nakita ko yung area. So ngayon, sana hopefully, malalaman natin yan sa mga susunod na adlaw lang. Kung wala man sa din nakakita. Nagiyan lang yung isang bubuita na igwasin inhimo para masolusyonan ang tubig sa Sorsogon City. So with that, saludo tabi ako sa Indotabi. So, na hopefully, na sana maayos na po ang tubig sa Sorsogon City. Under Prime Water magyapon yan. Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, yes. Ayun. Sa tingin ko, hindi din. So, intayin natin by next week baka Miyerkules, baka may programa ulit tayo. Baka may update na ako dyan. Kasi alam nyo na, saka ko na sasabihin kasi mahirap mag-una-una. Pero ito, ititingnan ko to baka bukas pag medyo okay ng panahon. Tingnan ko to ng personal. Kasi malaman natin kung talaga itong nansagap ng bubuit natin ay talagang totoo. Pero sabi nga nila, ongoing na daw ang pag-asikaso na maging maayos ang supply ng tubig dito sa Sorsogon City. So it means parang in a way na dadaan pa rin yan sa Prime Water. Kung nakikita mo na, may ultimatum na, personal uli. May ultimatum na minamahal natin na mayor, city mayor. Tapos ngayon, ang sinasabi mo a while ago, ang station na yan, Ginlahon, Pangpang, sa may Red Palm, o Pangpang pa rin yan, dami ng wagawa. Sa nakaagi, nakita ko ang post ni Sir Layosa, di naman sa pier. Ang tubo naman nila dyan is wagawa din ang tubig ng Prime Water kasi natanggal ang tubo, yung pagkakadugtong. Marami pa dyan marami pang nagwawagawa ang tubig. Walang nangyayari sa kanila. So, ikaw ba? Kung ikaw ang nanunungkulan na dapat supposed to be maibigay yung nararapat para sa tao na nasakupan natin, hanggang ngayon hindi nakukumpuni ng kung sino man na kontraktor o kung sino man na services.
papayag ka ba na hanggang ngayon hindi nila gagawin yung kung anong mga gagawin nila? So, hindi naman dapat. Tama. So, napuno na si Mayor na talagang nagbigay na ng ultimatum. Antayin natin sa mga susunod na araw. Tingnan natin kung yung bagang bubuwit natin talagang sakto yung naibigay sa atin na information. Kaya lang, Mayor, parang yung ultimatum, parang bitin yata eh. Kasi nga, sana yung ultimatum, ano yun, hindi ko lang narinig kung merong ano yun, merong peryodo kung hanggang saan. Kasi ang ultimatum, pag sinabi kasing ultimatum, hanggang katapusan ka lang. Pero hindi ko alam kung katapusan ng mundo o katapusan ng taon. Sa tingin ko naman, hindi naman magbibitaw ang ating minamahal na mayor kung wala yan plan A or plan B. Yun. Okay. So, Sana antayin na lang natin. Oo. Abangan natin kung ano man yan. Pero sa tingin ko, mayroon yan na ilalabas sa mga susunod na araw. Pero, para sobrang bait ng mayor na ito. Pero mo, despite of that, ang panawagan niya pa, tulungan natin ang prime water. Diyos ko, kakahiya kayo. Yung alkalde pa ang nagsabi na tulungan na lang natin ang prime water. Sa totoo lang, mabait naman talaga si Mayor. O kaya, Diyos, kung iba-iba sobrang ito, baka sabunutan kayo sa ano. Oo. Sabunutan kayo sa baba. Dito? Oo, dito talaga. Sasabunutan kayo. Kasi during the session, yung mayor pa nagsabi ng tulungan na lang natin ang prime water. Brain mo yan. Ibig sabihin, pasalamat kayo at nakahanap kayo ng ganyan kabait na mayor. Di ba? Happy watching muna kay Precious Makawili Lumabi. Good morning everyone. God bless. Si Good Ma'am morning. Bebot Hilanora sabi niya, good morning Sir Sogon. God bless us all. Kung wala criticism, wala pagbabago, gawin lang ang mga tama. Si Jose de Sinoya, good morning Sir Sao and Cap Arles Hanaban, asin good morning man sa gabos na mga TODA members. Ingat po, pirmi sa pagpapasada. Yeah, good morning. Yan ang pangapudan. And, okay. So, ang pansa to yung mga si Eliser Navera, Sir Sao, good morning. Tabi, Sir man sa Imukap, kumusta Tabi? So, signature campaign ta na mag-file ng complaint sa higher agencies sa bad service kan prime water. Sa opinion ko kasi, sana dai kita mag-asa sa ultimatum ni Mayora tibaad mapolitika ang consumer. Okay? So, kita po naghulat lang ng grupo na ma-initiate kayan. Sabi ko nga ng Bicol TV, ma-join sa kung sisema na mag-initiate kaya na signature campaign. Pero, duman po sabi mo na dahil kita maglaom sa ultimatum ni Mayora, dahil man po iyan basehan na pag sinabi ni Mayor ang ultimatum is lang yan, usapang tambay. Isipon ta po, alkalde ang nagtaram, nakataya dyan ang posisyon niya. Bako na po ang sadiri niya, posisyon niya ang nakataya dyan. Pwede po basta-basta mataram kaan ng araw kaan sa tuyang Mayora. Kung dai ki na pag dyan, kumbaga sabi nga ni Kap, may plano ini na mayor naton. Kaya nagtaon ng araw kaya na ultimatum. Ang sa nakita ko ang kagustuhan lang naman ng city government is talagang maibigay sa mga residente, sa bilog na residente ng Sorsogon City, yung nararapat para sa Sorsogon City. So kaya nga ngayon nagbigay na siya ng ultimatum na tinatawag. Pero sa tingin ko, personal na opinion ko to, mayroon siyang nakikita na solusyon para maayos yung sistema natin sa tubig. So antayin na lang natin kung ano man yun. Pero sa nakikita ko nga, base sa personal ko naman na sinabi kanina, mayroon po nangyayari na para at least maayos po ang tubig dito sa Sorsogon City. So tulungan natin ang ating city government, tulungan natin yung mga agencies na dapat na magtrabaho para at least maasikaso yung tubig. Kasi nakikita ko, sabihin ko na po sa inyo, mayroon po talagang ginagawa ang city government para maayos po ang tubig dito sa Sorsogon. Ayan, parang yan, malay nyo, surprise yan ni Mayor na ibibigay sa inyo. Kasi nga, talagang dati pagsasabi ta, may mga duda pa kita. Paano nga ang mga amor nga harani nga sa bilyar? Hindi ganoon. Kasi pero, kung some time na nagboses si Mayor sa sesyon,
tamay man ang gabos. Oo, yan. Dahil man nakataram ning ano. Ayun ning na arag kayan. mga speculation lang o mga personal na opinion ng mga tao, minsan sobra-sobra din. Naakala natin wala rin ginagawang city government. Mayroong ginagawang city government. Hindi naman tayo nagtatanggol, ano? Hindi na naman dahil sa kapitan tayo. What I'm trying to say, mayroong ginagawang city government. Antayin natin. Siguro mga ako ayaw ko naman magbigay ng lead time kasi hindi ko naman yung trabaho. Pero sa tingin ko, assurance na rin to. Nakita ko kasi hindi ko pa personally nakita pero may nakapagsabi sa atin na talagang ayun ay ginagawa na ngayon. So antayin na lang natin na sana hopefully matapos ngayong taon para at least matamasa natin yung serbisyo na talagang para sa tao. Kasi yung serbisyo ng Prime Water talagang hindi ko naman although connecta naman tayo sa Prime Water eh. Mayroon naman tayong nakasubscribe dun sa internet. Pero hindi naman ibig sabihin na pag nakasubscribe ka hindi ka na magsasalita. Hindi ganoon. Kasi serbisyo yan eh. Dapat, ang binabayaran natin is ganito. Dapat ibigay nila yung serbisyo Correct. na rapat sa binayaran natin. Serbisyo, bakong perwisyo. Yan. Yan. Okay? So, happy watching man po kay... so dating kapitan man dyan sa Pamurayan, si Jaime Arevalo Jr. Ay, happy Sir watching. James. Good morning, Tabi. Amin ang gwapo ng kapitan dati. Ay, siyempre. Gwapo madala. Primohon ko yan eh. Nagsalida, mas gwapo garing. Lain. Gwapo sinda. Nan magayon. Kay mga dating kapitan, magayon man. Kay primahan ko man. Sabi ni Jovic Duran sa panahon, Mhm. mga matirahon ngayon eh. Anong ibig sabihin ng matirahon? Matirahon sa serbisyo. Yan. Yun naman dapat. Okay, Kap, bago kita magtapos, igwa pa kitang natatadang pirang minuto. Mhm. Ito baga na pinost mo regarding sa 7K na programa ni Governor Buboy Amor. Ano ang inadaptar ninyo digdi sa barangay Pamurayan? Nagpost ka nagpa-meeting ka. Actually, ayun, sasabihin ko rin sa mga listeners natin, sa mga critics ng province and Sorsogon, o kung ano man ang ginagawa natin, minsan, mag-attend tayo sa mga patawag ng city government at saka province para at least malaman natin kung ano talaga ang ginagawa nila. Hindi yung minsan talagang makakuha tayo ng info sa iba. Iyon ang info na yun, hindi naman talaga actual na nangyari. Minsan may dagdag yun, minsan may kulang. Kasi minsan ang ginagawa natin, sorry naman sa mga kuha natin, ito lang naman, nasa gitna lang naman ako. Ito kasi personal ko na witness, naman sa mga pamiting ng ating ginagalangan na city mayor at saka gobernador, and then minsan si Kong Det, nakikita, naririnig ng dalawang tainga ko kung ano talaga ang sinasabi nila para sa mga taga-Sorsogon. Now, banggitin na natin yung sa 7K, halos lahat ng, nawala na. Halos lahat lahat ng sinabi doon ng ating gobernador, na minamahal natin na gobernador, is ina-apply natin sa barangay. Ang 7K. So, ngayon, may mga portion doon na kami talaga ang mag-i-implement. Kami ang mag-i-implement. Ibig sabihin, mga barangay captain, kami ang mag-i-implement dyan sa nasasakupan namin. Kaya, sabi ko nga niya, na-appreciate ko. Kasi ako bilang kapitan, ang sinusundan ko lang naman is ang local government code. Lahat naman kami. Pare-pares din naman ang sinusundan namin. Ako, bilang kapitan, may namaymuhan na rin talaga ako ng barangay official. May namaymuhan na rin ako. Sa barangay mo? Yeah, namimuhan ko yun bago pa yun na nangyari na pagmemo ng ating ginagalangan na gobernador doon sa mga hindi nagsusunod. So, mayroon pong ginawa ang ating ginagalangan na gobernador para doon sa mga tao na hindi nagko-comply. Ano ito? Yan ang tanong. Ano ito? Number one, kung tayo may mga pa-meeting na tinatawag, dapat mag-attender tayo. Mag-attend tayo. Para malaman natin kung ano ba talaga ang purpose, ano ang layunin, bakit pinatawag tayo. Sa mga barangay, sa level ng barangay, ako simula nung umupo ako bilang kapitan, lahat ng communication ko, pagdating sa meeting, mayroon yung communication. Nakalagay yan sa papel na sa ganitong araw na to, petsa, oras, and then ang venue, mayroon tayong meeting na gagawin. Mag-attend ka mo o dili, at least yan, official na pinarating sa inyo,
diyan mo malalaman kung yung tao o isang residente natin is mag-a-attend o hindi. Now, kung hindi sila mag-attend, wala silang karapatan na questionin kung yung pina-implement mo ay hindi isang-ayon sa kanilang taste. Kasi, unang-una, nagpatawag ng meeting. Ang ginawa naman ng iba, hindi sila umattend. So, malalaman ba nila kung ano yung ibig sabihin? Number 1, sa 7K ng ating minamahal na gobernador, ito yung Akbay Kapitulo Program. Ito yung, ibig sabihin, ito na yung kamay ko na dalawa. Ito na yung paa ko. Ito pa, lahat. Akay-akay niya dapat, o akay-akay niya ang bilog na sorsogon sa matiwasay, sa maayos, sa progresibo na sorsoganon. Mhm. So, malaki ang scope nito na Akbay Kapitolyo Program. Pangalawa, Governor's Corner Extension. Ito na yung tinatawag natin na pag mayroong tugtog pa lang, kung dati, sorry naman ito, commercial. Ano bang tinutugtog ng pandesal? Anong tunog? Yung bang si Imong ang tawag doon, ano, yung pandesal. Ngayon may tugtog din. Pag mayroon tayong marinig na tugtog ng ganito, mayroon tayong mga makukuha o mayroong ibibigay ang province and city na ice cream sa mga tao, sa mga residente natin. Meron din silang ibibigay na pasupas. Mayroon din silang ibibigay na paisda, yung lawlaw. So marami. Yun ang tinatawag natin na Governor's Corner. And then, pangatlo, yung lawlaw, yung lawlaw na isda. Okay. Sa bula. Tama. So, ito yung ibibigay sa mga residente natin. And then, pangapat, yung solo parent extension o education o edyo pension. Pwede ka mag-aral. Pwede ka kung anong gusto mo. Mayroong assistance ang province sa mga solo parent. And then, ito naman yung Susogon program. O ito, Sarsaw, ano? Maglakad-lakad ka lang dito sa sentro ng Sorsogon, dito sa area. During the time na nagkakaroon ng flag racing, kung saan man na eskwelahan, yung mga residente ba o even yung mga sasakyan, humihinto pa ba sila? Hindi na. O hindi na. So ngayon, ito yung matagal na natin na ginagawa o nakagawian ng mga sinauna pa sa atin na minsan wala, 1 minuto lang naman yan eh, na huminto tayo during the time na may flag racing, during the time na ito na Angelus. Tama. Kaya, tuwing alas 6. Na, 1 minuto lang naman yan eh. Tatagal lang 1 minuto yan. Kahit anong religion mo dapat. Kung ano man ang religion mo, tumabi ka muna. And then, kung ikaw Katoliko, mag-sign of the cross ka. Sumabay ka doon sa Angelus. Pero kung ikaw naman ay ibang religion, tatabi ka lang naman eh. Wala naman mangyayari sa'yo. Hindi naman yun kawalan sa atin. So, yun ang ibig sabihin ng ating minamahal na gobernador. Susogon yung nakagawian ng una para at least makuan ba? Ma-preserve. Ito yung mga sinauna pa natin na pagmano, paggamit ng po at upo. And then, ang pang-anim, ito, isa din to na sa mga kabarangay ko po na listeners ngayon o sa lahat man ng nakikinig sa aming programa, please lang, kung may time ka mo, puntahan po ninyo ang SSU sa Mayon kasi ang pagkakaalam ko po, mayroong agri-kids na tinatawag. Itong scholar sa mga anak na mga parauma na pwedeng mabigyan ng assistance through scholarship o through kung ano man ang tawag doon. Pumunta na lang po kayo ngayon sa Mayon, sa Castilla. Mayon, Castilla. SSU para makapag-avail kayo kung kayo ay qualified, makapag-avail kayo nitong programa ng ating gobernador. Yung Agri-Kids na tinatawag. Agri-Kids, ito yung kasi ang iba, umalimit sa atin, ang ginagawa na lang ng iba ay binebenta na yung lupa. Tulad ngayon, Tama. dinaanan tayo ng habagat, dinaanan tayo ng bagyo, minsan kulang ang assistance talaga kasi hindi naman yan na time to time na mabibigyan ka ng assistance. So ngayon, ang iba, even yung iba nga na nakausap natin, ayaw na nila magsaka. Ang iba, binebenta na lang yung lupain nila. So pag binenta, mawawalan tayo ng sakahan. Ngayon, eto yung ginagawa ng ating gobernador
na eto mga kabataan, sulaminti nga ngayon, ano? Sorry naman. Bihira na lang po ngayon mga kabataan ang marunong magtanom. Magtanom, yung maganon, magtarok. Bihira na lang ngayon mga kabataan ang marunong magsaka. Kasi ang nangyayari, aral sila lang aral sa ibang areas, tapos minsan, wala silang trabaho. So napapabayaan din ang sakahan natin. Wala nang susunod dun sa mga generation natin kung paano magsaka. So ang nangyayari, benta na ng benta yung lupa. So ayon ang tinatawag ngayon, nag-encourage sa nating gobernador na sa pamamagitan ng pang-anim na programa yung AgriKids. So mayroon po, kung may time po, yung mga taga-Pamurayan o saan man, dako ng Sorsogon, paki-verify tabi sa SSU Mayon kung anong mga requirements. Kasi ang alam ko doon, kailangan registered ka na parauma. And then yung pang-pito, malaking saklaw nito yung pag-unlad ng Sorsogon as a whole. So, anong inadaptar natin doon? Yung AgriKids, dagos-dagos kita nagtawag sa mga residente ta makangalap kung sino man ang maeskwela sa Mayon para at least ma-endorse natin sa province. And then may info na dumating sa akin kahapon o nung Sabado na ang mga requirements, nakakuha na yung mga taga-Pamurayan ng requirements. Sana ngayong araw na to makapunta sila sa Mayon para at least makapag-exam sila kung qualified sila doon or matatanggap sila. And then ito yung isa, mayroong kalsada sa area ng Purok 7 hanggang dun sa may putong na tinatawag. Tiningnan ko na yun kahapon, tatanaman namin yun ng yellow bell. Yellow bell. Mhm. Kasi ang yellow bell, ito rin ang nakita ko na pag naitanim mo yan, mulaklak na mulaklak. So doon namin yun ilalagay sa Purok 7 na kalsada kasi bago yun, maayos na yung area doon. Doon na namin yun ilalagay para at least pang matagalan. Yung dito naman sa hindi kami maglalagay ngayon sa sentro kasi yan ay gagawin na namin o gagawin na yan. Ibig sabihin, i-widen yan, tama. masasayang. So doon, ang yellow bell namin itatanim sa Purok 7. So as a whole, doon ko nakita na ang tao, kung anong nakasanayan, dapat lumabas tayo doon sa nakasanayan natin, comfort zone. Kasi hindi naman araw-araw, nandyan tayo sa field na yan. Dapat, kung may mali tayo doon sa mga nabigyan ng memo, kaya nga saludo ko kay Gobe, doon sa aspeto na yon. Kasi biruin mo, nagbigay siya ng memorandum sa mga kapitanes na hindi nakapag-attend. Mm. So isang disiplina yon na dapat talagang mag-attend ka para malaman mo kung ano talaga ang gusto mangyari ng province. So with that, sabi ko nga, doon ko lang nalaman na nagbibigay pala siya kasi ako ginawa ko na yon. Ginawa ko yon last 2024. Ginawa ko yun. May memo ako na binigyan. 2 kagawad na binigyan ko na. May isa akong barangay employees na binigyan din. O 3 siguro. Why? Calling doon sa mga tao na yon na dapat, ito yung dapat na ginagawa o sinusundan natin. Kasi tayo naman ay may sinusundan. Dapat yung sinusundan ko ay dapat sundan din nila. Kasi ang nagpapasahod sa atin ay hindi naman personal na pera ng kung sino man. Personal na pera ng kung sino man na tao. Yan po ay galing sa buwis na dapat paghirapan, pagtrabawan natin. May balik ang serbisyo sa mga tao na dapat mabigyan ng tamang serbisyo. Ayan, yan ang sinasabi natin kasi Kap na pag ang honoraryo mo, niloan mo na, wala ka na gana mag-attender sa mga patawag sa barangay. Ay, nako. Yan. Kaya nga sa araw kaya na sitwasyon, pinaka-the best kaya yan talaga ang leader. Nanginautan permi dyan, ang leader. Kung dahil nagpapahiling ng ngipon ang leader, Wara. wara man ng wara ning padumanan. Kaya nga look, ang san governor, ang programa na araw kaya yan, isipon mo, isisay na gobernador ang pagkakaabalahan pa ang sarot na barangay. Ang concern lang ko kayo ng mga munisipyo. Pero look, talagang ang nahihiling niya, kada barangay
kaparte iyan kang probinsya. Eh, dapat naman talaga. Kaya Which is tinatawag niya maganda. nining importansya. And duman naman sa mga aki kang paraoma, aram ta po sinabi ni before pa ni Senator Chis Escudero na walang magsasaka ang naghihirap makapagpaaral sa kanyang anak para maging magsasaka rin. Pero this time iba na ang sitwasyon ta. Sa grabe na benepisyo kan sarong estudyante sa paagi kan pag-adal ng agrikultura, dahil po ning dahil ning magurang na dahil ibubusol ang akin niya sa kurso na iyan. Yeah. Kaya nga tama sa tuwing gobernador, baga nahiling niya, sige hindi yun, san umahan ta? Sige, di yun. Saan umahan natin? Kayong paparakal na. Land conversion, grabe na, pero dahil nangyayari yan, sa grabing tios nga ni. Yeah. Pero, kung bukasan ta lang ang kaisipan ta, kaliwat ka na ang hinahatag na na asistansya san haralo na san mga ahensya niya to. Ahinsa? Even ang Pangulo ng Pilipinas nga National pimpipirit agency. niya Oo. na i-implement iyan na 20 pesos na kilo san bugas. Pero pag in-implement niyan, aram niya makirad ang mga parauma. Pero despite of that, igwa man gihapon ni asistensya na itatao. So, sa nakita ko nga, marami ang assistance ng sa areas ng agrikultura. Marami ang assistance dyan, kaya lang hindi natin maabil. Kasi, ang iba din, na ibibigay sa kanila yung information, doon naman sa paglakad ng requirements, doon talaga medyo mahirap din. Ito ang reality, minsan mahirap din talaga ang mga requirements. Kaya minsan, ang iba, dahil sa gugugulin nila 2 araw, 3 araw, ang iba naman na pamilya is ilan ang pinapakain, imbis na gugulin nila yan, ay hindi na yan tutuloy. Babalik yan dun sa sistema na magtrabaho siya kasi pag uwi niya, mayroon siyang pangpakain sa pamilya niya. So yun ang titingnan natin kung saan tayo makakatulong doon na at least ang barangay din. Tama. Halimbawa, Habang naglalakad ng naglalakad, ito yung assistance na pwede mong ibigay sa kahit konti, may ibigay tayo dun sa tao. Oo. Kasi kung hayaan lang natin sila na maglakad, wala tayong assistance, 8 yung anak. Hindi yan makapasok ng isang araw, gutom yung pamilya niyan. Kasi umaasa yan doon sa arawan na sahod. Kung hindi yan makapasok ng 2 araw, 3 araw, wala na. Sino magpapakain doon? So, sa mga ganun, interesado... Hindi talaga magtsatsaga. Hindi talaga magtsatsaga. So, ngayon, sa atin, sa barangay natin, kung halimbawa, mayroon, lalo na doon sa mga agri-kids na talagang willing, pakinalang, para at least yung pamilya ninyo, i-assist natin yan. Kung ang pamilya ninyo capable naman na makapag-survive in 1 week na walang trabaho, di okay. Pero kung hindi naman, i-assist natin yan. Bigyan namin kayo ng sapnaon. Pag uwi niyo, halimbawa, may batit na irog sa nalain makatrabaho ang papa kasi may mga requirements na ayuson. Personally, Tabi, sa mga taga-Pamorian, Tabi, bibigyan ko kayo ng iluluto ba? Sa akin na yung bigas ninyo sa ilang araw. Hinanggop lang. Lain hinanggop. Hindi, yung usual na kinakain natin, pares man kita nagkakaraon sa kanino. So yung usual, sa pinakaadlaw, Tabi niyo, nalain ka mo makatrabaho. Dahil sa paglakad ninyo ng inyong mga requirements para makapasok yung anak ninyo sa agri-kids na tinatawag, bibigyan namin kayo, personally galing sa akin, bibigyan ko kayo ng sapnaon, mga pirang kilo. Sa kada adlaw, saro na kilo, Tabi, ang nihatag ko sa inyo. Kung 3 ka adlaw ka mo, lain nakatrabaho dahil sa naglakat ka mo sa requirements, sa batit niyo. 3 kilo. 3 kilo, Tabi, ang may hatag ko sa inyo. Iyan. Kaya nga mga tugang, kasi pera de los ubos, nasanay na kita sandol out. Ang tangad ba ganun tatawag? Yan. Pag tangad mo, mabagsak mo. Oy! Humahamos nga kita sa city. Kaya may hatag nga dito si Mayora, Daralagan. Hamos nga kita sa kay gobernador. Kaya may hatag. So, nakagawi ang tanini. Kaya nga ni ang sato yung gobernador, ang sato yung mayor, ang mga programa na ini, iyo ini ang paagi na malihis kita sa dati tanang kinasanayan na tangad system. 'Di ba? Kumbaga, teach them, don't give fish. Teach them how to catch fish. Yan pero ang kasabihan, Minsan man kaya, pero de los ubos ba? Ano ba na lang talaga, nag-aasa na lang.
Kaya nga ni Kap, oo. Nag-aasa na lang. Nano nga yan, kay malakat pa sa requirements, taud-taud nga, may malibot nga dili. Ayun, Mahatag naman ayun. ngayon, ano. So dapat, wag natin tingnan lang kung ano yung meron ngayon. Tingnan Oo. natin yung mga susunod na bukas kasi kung ang kikitao lang aniyan, ay paano ang masunod na adlaw? Ora na. Pag dili mo naman na onra, urit sa imo. Iyon ang Oo. reality. Sana, paunti-unti baguhin natin yung mga sistema na yan. Kapangani dyan. Kasi, yes. Oo. Kato sa tindahan. Mapautang notabi si Papa. Kasi ngayon nini, sabi nga si Papa mo, kala ba isang listahan? Wala nga niya kung malistahan din. Okay, Okay, puno okay. na. Po, yadi tabang bago na listahan, no, damo pa tabi ni. Kasi ako, totoo naman, nakaranas ako kung ano ang hirap kay para umaman si Papa. So, naranasan ko man tabi na hanggang naranasan ko. Pero amin ang gusto naton, maihatag sa inda na makadanon man kita sa mga paraoma para at least naman maibsan ang sa inda na paghihirap. Number 1 yan. Oo. Gabos kita, nagsabi kita na halik kita sa pagtios. Sisay pa man ang maski niya nagtitios ka mo. Wala man po kamo hinangad kundi maahon sa pagtios. Yes. Kaya ini na oportunidad na ini, dahil tanang pinipagpalampason. Ayan. Ang mga Kasi rukin na bihira lang naman umabot yan. Pag nakalagpas yan, di ka na-qualified. Wala na. Oo, not only that mga tugang, ang gobernador, dahil ma-implementan ng ARCA na programa, kundi lini inadalan. Ay, syempre naman. May Nakita mga- niya, dakol nga iposan bagay nini. Na dakol na ang mga paraoma na nagpabakal nin umaninda. Dakol na nin mga paraoma an na embargo an umahan ninda dahil sa prenda system. Yeah. Unprint the system niyan, matayan na tinatawag. Isus, Ginoo. Oo. Biruin mo yan. May utang ka na yan. Hindi ka pa naka-harvest, utang naman. Utang na naman. Oo. Tapos inagyan bagasan bagyo, habagat, minsan na naman anay-aniho na. Ayan yan. Kaya patong-patong. Patong-patong na, dili na makaahon ng mga parauma. Samantalang kung mag-adal kita, at least igwa kita ni maitatabang sa gobyerno. Why? Kasi minsan may do out na mga fertilizer. Kung wala kan aram dyan, maluloko ka pirmi. Wala, Pero wala. sabi nga, daig ng marunong ang may alam. Yes. May alam ka nga, hindi ka naman marunong. Wala rin. Wala rin. Di ba? Kaya samantalahin natin yan. Okay, so Kap, inabot na kita kan sobrang oras sa tuyong programa. Na-miss ta ang programa, kaya nag-overtime kita. Mayroon pa nga ako. Aber, sige. Dire-diretso ta. May topic pa kita sa Merkules. Actually, hindi tayo mauubusan kasi by Miyerkules, ito yung uminit na naman ang karburador. Yan. Nawala tayo ng mga ilang buwan. Miyerkules, abangan ninyo yung aming programa uli. So again, ipaabot ko na rin sa mga taga-Pamurayan na naghahanap ng trabaho. May mga soner, may mga trabaho po tayo na gagawin sa Pamurayan, mga infra. So ngayong araw na to, sana mag-umpisa na rin yung magtatayo ng Bokashi Shed. So sa amin, salamat po Mayor. Ano po ito? Salamat po Mayor sa binigay ninyo sa amin na opportunity na magkaroon ng trabaho ang aming mga kabarangay. Ang Bokashi Shed, ito yung shed lang na may bubong, may floor para doon mag-mix, gumawa ng bokashi o yung organic fertilizer. Dati, Ayun. ginagawa namin yon kasi ginagawa naman natin dati yan. Ginagawa namin yan sa private lot, sa private area. Ngayon, ang mangyayari, by the way, walang lupa na mapaglagyan nito kasi hirap talaga sa mga barangay ang lupa na pwedeng paglagakan na mga proyekto ng gobyerno. So walang area, so wala tayong makuha. Dapat itong area kasi malayo sa kabahayan. Although nami-minimize naman yung amoy during dun sa pagkuhan, pero dapat mas malayo dun sa mga area. So ang Hanaban family nung umuwi yung mga kapatid ko nung may nangkuhan sa amin, nag-usap-usap kami na i-donate yung isang portion ng lupa namin para mapagtayuan nitong Bokashi. Ito yung Bokashi, ito yung organic fertilizer na ginagawa sa Pamurayan, na tanging sa Pamurayan gumagawa nito. So itutuloy po iyon dahil sa ibibigay o binigay na assistance ng city government sa Barangay Pamurayan na makagawa ng shed. Ito yung may bubong na gagawin.
And then may lugar na area na pwedeng i-mix yung mga mixture, yung mga components para at least paglabas niyan, ibebenta natin yan sa mga parauma. Mhm. So, Bokashi Shed ang tawag doon na doon namin imimix yung mga ingredients o components para at least paglabas niya, pwede natin yung gawing pataba sa mga pananim natin. Yan. Okay, so ako pa unang masample ka yan. So, dapat naman talaga maibigay natin to sa mga barangay. Actually, nagbibigay tayo sa mga eskwelahan. Oo. Kasi ang eskwelahan ngayon, mayroon din mga tinatawag na Backyard gardening. yan. Oh. So, mayroon na rin Yan, sila. So, oh. doon natin to binibigay para at least, siyempre, makatulong din tayo sa kanila. Kami may backyard gardening man ni Mrs. Kaya makakatulong din ang pamarayan. Oo nga, no, malaking area ninyo. Oh. Sayang yun kasi ilang buwan lang mamumunga na yan. So, sayang. Oo. Kaya, yan po. Sabi ko kanina, dahil po nag-uudong ang satuyang mga lokal na opisyal, the Governor, Boboy Amor, and the Mayor, Esther Amor, sa RKN na nahihiling day. Ang potensyal kansaro na barangay, nanginginutang permiyan sa kapitan. Siyempre. Pag ang kapitan mo, buntulo nun, ayaw pag-asa na matabang ang mayor, matabang ang gobernador. Look, pero lang diri ang nahiling ko na barangay na arog kayan. Ang San Roque, ang Pamurayan. Mahiling mo, ang mga garden ninda talagang namumutakti sa mga bunga. Lalo na po, Kap, mo, sabi mo nga ni, an area mo, kumbaga, talagang yaon ang mga nagpo-produce ka mo ning organic fertilizer. Opo. Same with the Barangay Tugos. Ang Barangay Tugos nga ni, wala ka na mabutangan. Makita mo sa second floor sa Barangay Holinda, yato ang mga sinako na na pananom. Pero, dili inahad lang. Yes. An area mo na gibuhon mong rason, wala nga ako the area. Kung talagang gusto mo. Kung talagang gusto. May paraan. Sabi Kung ayaw talaga, may dahilan. Pag ukol, bubukol. Yan. Okay, Kap? So, mamaharam na po kita sa ngunyan, and syempre, sabi nga ni kumbaga nalampasan na natin ang unos sa buhay na dumating sa atin. This time, nagbabalik tayo para sa pagbigay ng serbisyo publiko sa pagikain ng paitsana. Yan. Paitsana kita. Maski kung ano man ang minagi sa aton, pares na ito na doon. So, paitsana kita para maghatid ng serbisyo sa mga kabarangay ta, sa mga listeners ta. So, again, sa mga listeners natin, na mga kabarangay ko na nanonood, kay Tulits, dyan sa Ligaspi family, maray na agatabi sa indo sa panonood sa aming programa. Thank you very much mga tugang, and syempre po sabi nga ni Kap, the show must go on maski nga ni rain or shine, may man mga pagsubok na nag-agi. Pero tandaan ta po, daing magra-rainar ang positive kung daing negative. Okay? So, sa ngaran kan Biling Staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong likod si Rosario Mistoso, kaibahan si Kap Arlis Sanaban, sa saro naman na edisyon kan programang Paitsana.